Master man ito eh. Dapat muna. Ayan. Okay. Teka. Ayan. Yes, na. Recording na? Yes na. Okay. Hi! I'm Chef Jean Zuniga. Ako naman si Martin Pacheco. And And we are taking the ALS Ice Bucket Challenge. 1, 2, 3, go! Good morning! Good morning! Uy, aga-aga o busy? Oh, syempre naman, no? Opo, impress oh. At ikaw, Mr. Pacheco. Ngayon mag-asawa na tayo, dapat ikaw marunong ka na rin magluto. Teka. Explain ko sa'yo ha. Ako, trip ko, kumain. Yung mga luto-luto, lahat yan, wag na yan. Naku. Mamaya matalsikan pa ako ng mantika. Phobia ko kaya yun. Baka di mo alam. Eh, kung talsikan kaya kita ng mantika ngayon. Tatakbo talaga. Huwag ka na magreklamo. Sabi ko na nga ba eh. Walang libre. Bundong nito. Ano gusto mo? Lahat. Ay, sige. Order out! Standard yan, ha? Luto na yan. Pa-check. Okay. 2 minutes na lang yan, ha? Julian. Chef, bakit ba pumasok ka pa? Oh, eh, ba't parang gulat na gulat ka? Oh, hindi ko naman pwedeng pabayaan tong restaurant ng matagal, no? So, si Martin na lang yung iniwan mo sa bahay. Eh, sayang naman, di ba? Kasi dapat ini-enjoy niyo yung honeymoon mo. Alam mo, sa trabaho natin, walang pa-holiday-holiday. Kapag merong customer, may trabaho tayo. Sorry. Eh, baka naman magtampo si Martin yan. Kasi inuna mo pa tong resto kaysa sa asawa. Walang tampo-tampo. Meron din siya sariling trabaho. Okay lang Naku, yun. Chef. Nakakaingit na talaga. Ang bongga-bongga na ng life mo. Ang bongga ng career mo dito sa sarili mong resto na ikaw ang chef. Tapos ang bongga pa ng napangasawa mo. Ay, perfect! Eh kung bonggahan mo rin kaya yung trabaho mo, ang dami mong sinasabi, sige na, kumilos ka na. Oo nga naman. Ito na nga po. Oh. Push! Guys, anong motto natin dito? Push! Hmm. Push. Order out! Grabe talaga, Han. Kung nakita mo lang yung ngiti ko kanina. Lampas. Lampas na nga. Parang tinali dito, nakabanat. Lalo na nung sinabi ni Sir David na, Martin, I'm impressed. May accent ganun. Sarap. See? O-promotion na susunod niyan. Mani, Agad, promotion. bakit deserving ka naman, ha? 4 na taon ka na nagtatrabaho dun sa kumpanya na yon. So, deserve mo yung promotion na yun. Dapat nga umpe. Di na kailangan. Masaya na ako bilang assistant sales manager. Kaya ka na naman, eh. Ano? Alam mo, kung ako, nasa lugar mo, Oh. sabihin mo sa kanila, i-promote nyo na ako, no? Kaya na ako ng promotion. Kung hindi sila pumayag, hindi mo papa-increase ako ng sweldo. Tama, diba? Tama. Han, huwag na. Nakakaya sa boss ko eh. Baka mamaya isipin nun, atat na atat lang ako ma-promote. Di ba? Ang pangit. Huwag na. Hindi naman sa atat na atahat. Diba, syempre, kung hindi mo ipupush yung sarili mo, hindi mo malalaman kung hanggang saan yung kaya mo. Remember, if you don't ask, the answer will always be no. If you don't move, you will be at the same place forever. Forever. Sa ibang araw ko naisipin eh. Ang importante ngayon, nagse-celebrate tayo. Kaya, cheers! Cheers! Han?
This is it. Guess what? Di na natin kailangan maghintay ng matagal. Bakit? Remember the promotion, yung sinabi mo? Yes. Mukhang makukuha ko na. Talaga? Yes! Kaya let's celebrate, dali. Lilipat ng boss ko sa main office at wala silang ibang pwedeng iangat kundi his immediate subordinate. Kaya please, maglalambing ako sa'yo. Pwede mo ba ako lutuan ng kare-kare? Paborito ko ito. Please, let's go! Huwag mo na ako pahintayin pa. Kare-kare. Let's go. Han! 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 Teka! Han! Han! Teka mo na. Last muna tayo. 30K na yun, ibilang ko. Hindi. Kaya pa natin to. Kaya pa natin mag-40K. 40K pa. 40K, di ko na kaya. Promise, di ko na kaya. Ito, sasabog na yung binti ko, hindi ako bibiro. Sakit. Ay, kung ayaw mo ako nalang, magkita na tayo mamaya sa bahay. Han! Han! Order out. Chef, okay ka lang? Ay, magpahinga ka muna. Ako na bahala dito. Kanina ka pa kasi dito. Pahinga na. Go. Hindi nila makita yung worth mo. Not your fault. Alam mo, dapat mong gawin ngayon, magsipag, magpursige. 4 na taon. 4 na taon, binuhos ko lahat. Lahat ng efforts ko, nagkandakuba ako para sa kanila, loyalty ko, lahat. Di ba sapat yun? Doon, nagawa ko lahat, pero okay pa naman, natitiis pa naman natin yung ganito lang tayo. Okay lang naman eh, kaya alam mo kung gusto pa nila, para... Halika na! Halika na. Han, kailangan ba talaga tumakbo pa? Hangover pa ako, sakit ng ulo. Alam mo, mawawala yung sakit ng ulo mo kapag tumakbo tayo. Tsaka tingnan mo, ang ganda-ganda ng araw, ang ganda ng sikat ng araw. Halika na, tara na. Push! Push! Okay, push. Halika na. Han, sa taas mo, teka. Hindi, ako na. Ako na. Sige na, mauna ka na. Susunod ako. Sure ka? Oo na, sige na. Take your 10-minute lead. Sigurado mauunahan pa kita. Habulin kita. Yabang mo, ha? Kapag ako nanalo, may prize ako mamaya. Game? Kung mananalo ka. Kung mananalo, prize. Prize. Sige na. Padaka! Bilisan mo, ha? Prize!
Yun, oh. Usain Bolt, oh. High knees pa, oh. High knees. Pinaninindigan mo talaga yung mabibigay mo sa akin, ha? Sisisiyan mo yan. Jane! Jane! Hey, hon, what happened? What happened? Come here. Let me see. Mamaya, I'll clean it, ha? Martin, I think something's wrong. ALS is a sickness that attacks the motor neurons. Kaya maaari maapektuhan ang pagkilos mo, Jean. Are you sure, kumpadre? I mean, I'm sorry, kumare. Talagang ito ang lumalabas sa pagsusuri namin eh. pero may lunas naman doon, di ba? I'm afraid wala pa rin known cure for ALS sa ngayon. ALS is progressive and irreversible. Ang ibig sabihin nito, unti-unti panlalala ang kondisyon niya in a few months. In most cases, a person with ALS would live 2 to 5 years. But with proper treatment, she can survive up to 5 years or more. You have to be strong for her, Martin. Support her for the next few months. I suggest that Jean would undergo regular medications and routine therapy. They are of big help to slow down the process. Pwede ko rin kayong i-refer sa mga institution related to ALS para mas lalo niyong maintindihan ang kanyang kondisyon. Jean, pwede po muna natin pag-usapan to. Para saan pa? Pwede ba huwag mo na ngayon? Teka. Kung hindi ngayon, kailan? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? Kung may tanong ka pa sa akin, sana tinanong mo na sa doktor kanina pa. Kailangan natin pag-usapan na tayong dalawa. Jean, hindi pang karaniwan yung kondisyon mo. Baka mamaya mabaldado ka na. Sige! Ipagsigawan mo pa! Ipagsigawan mo sa lahat para marinig Jen! na lahat yung kondisyon ko! Hindi naman sa ganun eh. Hindi naman sa ganun. Di ko lang maintindihan kung bakit parang wala lang tulad sa'yo. Hindi mo nga sinabi sa akin, I of all people, I should know. Para saan? Para kaawaan mo ko? Para pahirapan ka? Jean, of course, I'll worry. Mag-asawa tayo eh. Di ba kaya nga mga problemang ganito dapat sabay natin pinagdadaanan, di ba? Para saan pa? Wala na tayong magagawa. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor kanina? Progressive! Irreversible! Sorry. Gusto ko naman sabihin sa'yo, kaya hindi ko alam kung paano eh. Marty, natatakot ako. Natatakot ako eh. Trisha, yung pinapagawa ko sa'yo kanina, yung puree po? puree, kanina ko pa hinihintay yun, di ba? Akin na! Nene, ano tapos yung puree? Hindi ka pa tapos. Ano yung puree? Kanina ko pa kailangan yan. Kailangan ko na yan ngayon dito! Ngayon na! Saan mo yung puree? Nilagay mo ba sa head? Kakain mo. Nasa oven, ready na ba? Nilagay mo ba sa head? Ano? Kanina pa yan ah!
Jean? Sige, Jean, palagay tara na to na, gabi dyan. na, uwi na tayo. Sandali lang, Martin. May ginagawa pa ako. Jean, pwede bang mag-usap muna tayo? Pabilis lang. Trisha, Guys, na lang muna. Ito, nararamdaman mo ba to? More. Step. Run. One more. Baka medyo relax na. Oh! Relax lang, okay lang. Masakit? Miss, ano ba? Kanina pa ako dito Yung order ko, kanina ko pa pinapalo up. Anong klaseng serbisyo to? Naku ma'am, pasensya na po. Hayaan niyo po. Bibigyan ko po kayo ng free dessert. It's on the house. Ay, nako. Di bali na. Sige. Masarap po Yun yung na yung dessert dessert mo. Chef, excuse me. Dumating na yung bills ng delivery. Tisha, salamat Para saan po, Chef? Hindi mo pa rin kasi ako iniiwan kahit na alam mong malugi na tong restaurant. Sus naman, Chef. Maliit na bagay. Tsaka, minor setback lang naman to. Makakabawi din tayo. Apa? Yes, sir. Copy, sir. Sir Edwin, pinatawag niyo raw ho ako. Martin, nagsumbong yung kliyente sa akin kanina. Late ka sa appointment mo. Tapos yung mga report na dapat mong dalhin, kulang. Oh, pasensya na ho, Sir Edwin. Nakalimutan ko kasi yung mga bagong reports. Pero nahabol ko agad sa office nila, kaya safe. Safe po tayo, sir. Martin, kahit na, alam mo kung gaano ka-importante yung meeting na yon. Yes, sir. Akala ko ba this time pagbubutihan mo na? Pasensya na ho, sir. Sorry ho. Sige, sir. Teka, Emily. Ano nangyari? Sir, pasensya na po. Ayoko na po talaga. Aalis na lang po ako. Teka, Emily, pag-usapan muna natin ano nangyari. Si Ma'am Jean na lang po ang kausapin niyo. Ayoko na po talaga. Hindi ko na po siya kaya, ma. Sigurado ka? Opo, sir. Okay. Jean, ano nangyari? Problema na si Emily sa mga caregiver na pinalayas mo eh. Jean, hindi pwede yung ganito. You have to cooperate, okay? Ayoko sa kanya eh. Hindi niya ako kayang alagaan, hindi siya marunong.
Lalo niya lang ginugulo yung mga gamit ko. Hindi nga siya marunong magluto eh. Hindi masarap. Okay. Okay, sige. Tell you what. From now on, ako na yung magpre-prepare ng mga pagkain mo. Okay, you just tell me how you want it. I'll prepare it for you. Ha? Hindi pa rin eh. Arte, Bango-bango pa naman, hindi kita susubuan. Yan ang torture ko. Sige, okay lang. Hindi naman masarap eh. Masakit na slight. Eh, yung amoy na lang. Bango. Alala ko para sa anak natin. Ako doon naman eh. Ewan ko ba dyan sa anak mo? Talagang matigas ang ulo. Ayaw makinig. Talagang mas importante pa sa kanya yung asawa niyang walang silbi. Cesar, hindi naman sa kinakampihan ko ang anak natin. Pero, karamdam ko nararamdaman niya eh. Hanggang ngayon ayaw mo pa rin si Martin para sa kanya. Alam mo, siguro oras na para tanggapin natin na may sarili ng buhay ang anak natin. Yun na nga yung kinatatakot ko eh. Ang buhay na pinili niya kasama si Martin. Mula nang maging magkasintahan sila, hanggang ikasal sila. Nakita mo ba si Martin ang nagdesisyon para sa kanilang dalawa? Hindi. He's such a weak man. Kulang siya sa diskarte. Madali siyang makontento kung ano lang ang meron sa kanya. Samantalang anak natin, napalago ang restaurant niya. Siya hanggang ngayon, simpleng empleyado pa rin. He doesn't even have financial independence. Lagi siya nakaasa sa anak natin. Sa sitwasyon nila ngayon, anong lakas ang aasahan ng anak natin sa kanya? Ngayon sabihin mo sa akin, dapat ba akong makampante na siya ang kasama ng anak natin ngayon? Sir, hindi naman siguro papabayaan na may kapalang anak natin. Sa loob ng 4 na buwan, kung hindi mababa, sakto sa kota ang sales ng team mo. Alam mo ba, inaangal ka nila dahil hindi mo sila nag-guide ng tama. Martin, kahit ako, pag kinakausap kita, wala ka sa focus eh. Pasensya na ho, Sir Edwin. Naging busy lang ho talaga kasi kami sa kasikaso sa asawa ko. Martin, teka. Huwag mong gawing excuse ang asawa mo. Dapat dito, professional tayo. Sales ang pinag-uusapan dito, Martin. Kung ano mang problema dyan sa bahay nyo, hindi concern yan dito. Dapat kung alam mo yan, noon pa sinulusyonan mo na yan. Opo, sir. Pasensya na ho uli. Babawi po ako next time. Martin, wala nang next time. Binigyan na kita ng final warning. Sir. Pero masyadong marami ka ng sabi. Naman po ganun agad, sir. Martin, kailangan mo na umalis. Sorry. Arte, paano na tayo? I'll figure it out. Huh? I'll figure everything out. This is my responsibility and I will make sure that everything will be okay.
Trust me. Jean naman. Paano lumubo ng ganito yung mga utang natin? Ba't ganito kalaki? Matagal naman na tayong may loan sa bangko eh. Nadagdagan lang yan nung humina yung restaurant. O, syempre, nagpasweldo pa ako. Tapos, yung Christmas bonus pa nila, nagbigay ako, syempre. Jean, wala na ngang kita eh. Tapos, baon pa tayo sa utang. Nagpa-Christmas bonus ka pa? Nakakahiya kasi sa kanila eh. Kahit na alam nila na mahina na yung restaurant, di pa rin nila tayo iniwan. Pero sana sinabi mo pa rin sa akin. Di ba, para at least na-control natin yung flow ng gastos, hindi pa lumobo ng ganito. Gino, paano na lang kung isara ng bangko yung restaurant mo? Dito, oh. Anong gagawin ko? Han? Paano kung ako na lang kaya yung magpatakbo ng restaurant mo? Seryoso ka ba? Hindi ka nga marunong magluto. Paano mo papatakbuhin yung restaurant? Eh, di tulungan mo ako. Kahit na matuto ka magluto, hindi assurance yun na kaya mong patakbuhin ang negosyo. Pero Jean, wala namang mawawala eh. Walang mawawala kung susubukan natin. Please, magtiwala ka na lang sa akin. Okay. Sumasama pa rin yun. Pakita ko ta sa'yo, Hana. Tama ba yung ganito kanipis? Chef? Chef? Jean? Oh, Jean? Kala ko ba tulungan tayo dito? Kailangan ko ng tulong mo nga para matutunan ko lahat to eh. Ingat. Bakit ka ba nagka-aksaya ng panahon? Sarado na yung restaurant! Wala nang dahilan para magluto ka pa! Jean? Yun na! Yun yung recipe book, oh! Yun na! Sinasabi ko lang nga ba eh. Titikit-tikit yung mga page. Yes po. 100% po, malinaw. Yes, thank you. Yan. May nakuha na akong loan. Galing sa ibang bangko naman. At least kahit paano may pambayad na tayo dito sa mga interest sa loans natin. Di ba? Napakalit niyan para sa kabuuan ng utang natin. Yes, but it's a start. Di ba? Kung wala ng pag-asa, marami pa yan. Marami pang paraan. Anong paraan?
wala na akong maisip na paraan. Lubog na ako, Martin. Pati ikaw nadadamay sa kakulangan ko. It's not true. That's not true. Balik mo na lang kaya ako kila Mama. Ano? Tama ba rinig ko? Ibalik mo na lang ako kila Mama. Yan sinabi mo. So, ganun na lang. Ganun na lang. Susuko ka, ganun lang. Alam ko, nahihirapan ka. Ayoko maging pabigat sa'yo. Yung gusto mo? Gusto mo yan, ha? Gusto mo yan? Tara! Sige! Hala! Halika. Come here. Gusto mo yan, ha? Lynette, Jack, iwan mo muna kami. Anak, inaayos namin yung papeles mo. Dadalhin ka namin sa US para doon ka na magpagamot. Ayoko pumunta dyan. Anak, pero kailangan mo to. O hindi man lang para sa sarili mo, sana pumayag ka na. Para sa amin ang mama mo. Dad, wala akong control sa katawan ko. Huwag mo naman alisin yung control ko sa buhay ko. Anak, alam ko masama pa rin loob mo sa akin hanggang ngayon. Dahil sa pagtutol ko kay Martin para sa'yo. Pero sana maintindihan mo ako. Kapakanan mo lang iniisip ko, anak. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mama? Bakit ako pinaparusahan ng ganito ng Diyos? Bakit niya ako binigyan ng ganito klaseng pagsubok? Anak, hindi ganun ang Diyos, ha? Anak, binibigyan tayo ng pagsubok, hindi para masaktan lang. Tandaan mo yan, ha? Binibigyan niya sa atin to para natuto tayong kumapit sa Kanya. Maniwala. At para
Papalapit tayo sa isa't isa. Anak, lagi mong tatandaan. Mahal tayo ng Diyos. At ang pagmamahal na yon ay na magpapagaling sa atin sa mga sakit na naranasan natin sa nakaraan. Bakit mo ako pinapunta rito? Sir. Sir, alam ko po marami akong pagkukulang sa anak ninyo. Hindi naman po siguro sikreto na hindi niyo po ako gusto para sa kanya. Pero sir, patutunayan ko po sa inyo, I deserve your daughter. I do. Kaya gusto ko po sanang buksan tong restaurant para sa kanya. Sir, pero aminin ko sa inyo, hindi ko kayang gawin yung mag-isa. Kaya kailangan ko po sana ng tulong ninyo. Paano mo gagawin yun? Sir, pagkakataon lang po hinihingi ko sa inyo. Sir, isang pagkakataon lang po. I won't ask anything more. Kung hindi man po para sa akin, para kay... Anak, let's go. We have to rush. Kailangan 3 hours before the flight, nasa airport na tayo. Dali lang po. Dad, paano po si Martin? Dad? Huh? Anong ginagawa natin dito? Pinutupad ko lang yung pangako ko sa isang taong malapit sa'yo. Di ba? Sarado na to?